So, papasok tayo ngayon sa trabaho. Medyo tinanghali na. Pero okay lang yan. What's up guys? Pasok tayo ngayon sa trabaho. At yan, vlog lang. Try ko naman tong front mount. So ayun, ano bang topic natin today? So yun, since naka front view tayo, let's talk about yung helmet. Ito yung mga biggest mistake ng rider, mga newbie riders. So yun guys, wala naman akong sasabihin dito bukod sa bumili kayo ng maayos na helmet. Kung makikita nyo yung helmet natin, ano yan, Shoei na, mga bang Shoei to? Z8 na Shoei. So guys, nung nag-start ako magmotor, wala rin ako kahilig magsuot ng helmet kasi kamote tayo nun mga panahon na yun. So siguro marami makaka-relate na kapag naka-helmet, mainit, di ba? Lately lang ako nagsuot ng helmet, siguro mga mga mag-1 year na ako nagmo-motor, saka ako nagseryoso sa pagsusot ng helmet. Actually, yung una kong helmet, LS2. Hindi naman ako nagkamali ng bili doon sa LS2 kasi quality naman yung LS2. So, anong mga panahon na yun, wala pang mga substandard na rebranded na brands. Katulad ngayon, dami na naglabasan eh. So yun, kaya ako nauwi sa LS2. Merong mga substandard pero onti lang. Kumbaga, mapipili mo talaga yung mga maayos na helmet ng mga panahon na yun. Kaya ayun, nauwi ako sa LS2. Yun yung una kong helmet. So simula nung nag-start ako magmotor hanggang ngayon, naka LS2 pa rin tayo. May mga LS2 pa rin ako na helmet. Gumagamit pa rin ako ng LS2 na brand kasi isa yun sa mga proven and tested ko na helmet. Saka proven and tested yan sa tawag dito sa MotoGP. May LS2 sa MotoGP. So yun, wala naman akong gustong sabihin, wala naman akong gusto patunayan. Kumbaga, yun kasi yung mga biggest mistake ng ng rider pag yung mga newbie. Pag hindi nila pinaprioritize yung pagsuot ng matitinong helmet or mga quality helmets. So yun, simula doon nahihilig na ako magsuot-suot ng mga helmet. Naumpisa na yung pag-search ko ano magandang ganito ganyan. So yun, napunta tayo sa AGV, yung mga hindi naman sobrang mahal na AGV. Tapos yun, napunta tayo ng Singapore. Sa Singapore, doon natin nakita yung brand na Arai. Although from Japan yung Arai, pero doon kasi marami nagtitinda ng mga original na brands talaga, mga quality brands. At nagulat tayo sa presyo kasi may mga ganong helmet pala talaga na sobrang mahal. Mga panahon na yan, akala ko AGV yung pinakamaganda. Basta yung mga ganong bagay na magugulat ka na lang pala ng sobrang dami palang options ng helmet. So ayun, doon na nag-start yung pagkahilig ko sa mga magagandang helmet. At yon yung hindi masyadong tinitignan or binibigyan pansin ng mga bagong riders. May mga nakikita ako mga riders, mga newbie riders. Ang gaganda ng motor pero sobrang substandard ng mga helmet na ginagamit, torong papangit. Hindi na lang magsasabi ng brand kung anong brand yung helmet na yun, pero yun. Nagtatawa lang bakit marami nagpro-promote ng ganong klaseng helmet, no? Kumbaga, bakit? Dahil lang ba sponsored sa inyo? I-ano nyo na sa mga platforms nyo, sa mga social media nyo, kahit hindi ganun ka safe yung helmet. Kumbaga marami kasi nadadamay Kumbaga 'di ba, sikat kayo tapos ipopromote niyo yung ganitong klaseng helmet. Di syempre, ang mangyayari nun, marami magsusot ng ganong helmet, marami bibili ng ganong helmet kasi akala nila okay yung ganong helmet.
Meron din naman mga influencers or motovloggers na hindi nagsusot ng mga ganong helmet kasi alam nila sa sarili nila na pangit yung brand na yun. Tulad nga no, sample na lang si Motodeck, si Idol Motodeck. Never ko nakitang sinuot ni Motodeck yun eh, yung mga ganong brands. Kasi si Motodeck ano lang yun eh, totoong tao. Kumbaga kung ano yung nagustuhan niya talaga, yun yung ginagamit niya, yung mga ganon. So saludo ko sa mga ganong klaseng motovloggers, influencers na hindi porket binayaran sila na i-promote yun, eh isusot na nila. Ako personally, hindi ko ipagkakatiwala yung ulo ko sa mga ganong brands, di ba? Kasi sa pagmumotor, isang beses ka lang ma-aksidente dyan eh, isang beses ka lang mababagok dyan eh. At pag nangyari yon, tapos hindi mo suot yung magandang klaseng brand, eh syempre ano ka nun, automatic nung patay ka, kaya brain injury abot mo. Sama ko na dito sa vlog yung ano, pag-review nitong Shoei. So itong Shoei nabili natin sa Moto Market. Almost 2 months ko na itong gamit at sobrang ganda talaga. Galing tayo sa Aray, nakasuot ako ng Aray helmet. From Aray user, ang reason ba't ako lumipat ng Shoei kasi nahirapan akong kabitan ng intercom yung mga Aray helmets. Pero gusto ko pa rin ng Aray. Pwede naman lagyan yun pero medyo hassle lang kasi walang ano eh. Yung Aray ko kasi walang slot for yung mga intercoms. Kaya nagpalit ako ng brand, trinay ko tong Shoei. Although matagal ko na rin gusto to, parehas silang Japanese brands ng Shoei. At matagal ko na rin gusto to, kaya okay lang, Shoei tayo. At yun, ang ending hindi ako nagsisi. Sobrang ganda ng quality nitong Shoei Z8. Medyo matagal-tagal tayo nasa Aray bago tayo lumipat sa Shoei. Kasi walang budget eh, kaya hintayin muna magka-budget bago Shoei. Sa ngayon, ito yung pinakamaganda sa mga helmet collection ko. Saka in time na rin para bumili ng bagong helmet. Kasi yung Aray ko almost ano na yun eh, magsi 7 years na yun eh. Eh ang expiration ng helmet 5 years. Mabagsak man or hindi mabagsak, 5 years lang talaga yung expiration ng helmet, yung life ng helmet. Yun. So di ko rin alam ba't may mga bumibili ng helmet na ano, second hand, yung mga galing Japan na mga sobrang expired na. Hindi ko alam ba't may bumibili nun. Okay lang bumili nun for collection, pero yung gagamitin mo parang hindi siya ano, hindi siya safe eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na dyan lang, gagamitin ko pan dyan lang. Eh paano kung nasagasa ka ng truck, bumaldog yung ulo mo, tinamaan ka ng kung ano, di ba? Against din pala ako dun sa mga ganun, yung bumibili ng mga second hand na helmet na sobrang luma na. Guys, for your information, 5 years lang po ang life ng helmet. Or kapag ka nabagok yung helmet, nabagsak ng malupit, yun, pag nagamit yung protection, meron kasing ano yun eh, parang yung basta yung impact. So pag nabago kayo, may protection yan, yung mga quality helmet na hindi ma-damage yung utak nyo, or hindi kayo magkaya head injury, brain injury. Kaya yun, once na expired na helmet, syempre malutong na yung ano nyan, yung shell nyan, so delikado na. Kaya yun, ang ano ko sa inyo, tip ko sa inyo, huwag kayong bumili ng mga second hand na helmet na panggagamit. Pwede kayong bumili ng mga second hand na helmet, pan display lang. Pero kung bibili kayo ng second hand na helmet, tas gamit na, luma na, or expired na, huwag nyo nang gamitin kasi sobrang delikado. Bumili na lang kayo ng mga quality helmets na affordable. Marami naman yan. Katulad nga nun, LS2, MT, Spider, yung mga ganong brand, mga proven and tested. Pero ang number 1 tip ko sa inyo, huwag kayong bibili ng helmet na wala sa MotoGP. Yun lang yun eh, ganun lang kasimple yun. Pag hindi mo nakita sa MotoGP, pass. Ako, ganun lang ako bumili ng helmet. Kasi para saan pa yung pag-helmet mo kung wala namang protection, di ba? One time, big time ka lang ma-aksidente pag tinamaan yung ulo mo at hindi ka, at substandard yung suot mong helmet, GG ka, tapos ka.
So ayan, so far so good itong Shoei natin. Sobrang sulit. Sa price niya, sobrang sulit talaga. Yung tipong pag sinuot mo, alam mong protected ka. Nakakadagdag confidence din yun guys kapag nagmumotor kayo. Tapos sobrang ganda ng mga suot nyong gears. Yung protected kayo. Iba yung confidence nun sa kalsada compared sa wala kayong suot or substandard yung suot nyo. Iba yung confidence nun. So, syempre yung mga newbie dyan nanonood, bumili na kayo ng matinong helmet. Huwag nyo nang i-sacrifice yung safety nyo. Kung may pambili kayo ng motor, may pambili kayo ng helmet. Ganun lang kasimple yun. Kung wala kayong pambiling matinong helmet, wag muna kayong bumiling motor. Kasi hindi nyo afford. Ganun lang kasimple yun guys. Kung hindi nyo afford ng maayos na helmet, hindi nyo rin afford ng magandang motor. So unahin nyo lagi yung helmet kasi yan ang number 1 na pinaka-importanting gear sa pagmumotor. So yun guys, I think that's it for this vlog. Kita-kits on the next one. Ganda ng camera no, sobrang daling tanggal-tanggalin. Yan, pag narinig nyo nag-click, nakalock na yun.